Masarap na luto gamit ang hipon. So una, maglagay lang po muna tayo dito ng cooking oil at 2 tablespoon ng butter. Kapag mainit na po yung ating mantika, pati nagmelt na yung ating butter, magkisa na po tayo ng ating mga ingredients. Ilagay lang po natin dito yung isang piraso ng sibuyas. So hiwain lang natin to ng mas maliliit, tapos gisahin natin to hanggang sa makita natin na nagtatranslucent na yung ating sibuyas. After po mag-translucent ng sibuyas, kakailanganin din po natin dito ng 5 piraso ng bawang. Dikdikin nyo lang yun, tapos hiwain nyo lang ng mas maliliit. Bago, gisahin lang din natin ito hanggang sa makita natin na nagla-light brown yung ating garlic. Pwede na rin tayo ditong maglagay ng paminta, pati ng asin, para dito pa lang po ay may lasa na yung ating recipe. Tapos syempre, hahaluin lang po natin ito para mas kumapit yung lasa. Bago, hinaan nyo po yung apoy kapag inilagay na natin yung 3 tablespoon ng all-purpose flour kasi po, kailangan maluto muna yung all-purpose flour dito sa ating mantika. Tapos mga kakusina, naglagay tayo nyan dyan para po ito yung gagamitin natin pangpakapal doon sa consistency ng ating white sauce kasi hindi na tayo dito gagamit pa ng all-purpose cream. After po nating maluto yung ating harina, maglagay na po tayo dito ng isang lata o 360 ml ng evaporated milk. Una, kalahati yung ilagay, tapos lutuin natin to or haluin natin hanggang sa medyo kumakapal yung kanyang consistency. Sa pagluluto ng ating white sauce, dapat po mahina lang yung apoy sa ating kalan. At ilagay na natin yung second batch ng ating evaporated milk. Kapag nakuha na natin yung ganitong consistency, ay pwede na po nating lakasan yung apoy sa ating kalan. Kasi po, ilalagay na natin dito yung 1 kilo ng hipon. So ito po ay nalinisan ko na, natanggal ko na yung mga galamay niya, yung sungot-sungot niya, pati yung kanyang color black sa likod. So linisin nyo lang yung hipon na bibili ninyo, tapos ilagay na natin dito sa ating white sauce. At lakasan na po yung apoy sa ating kalan. Bago, haluin lang muna natin ito at tikman nyo na kung may kulang pa ba sa lasa. So ako po, naglagay ako dito ng 1 piraso ng cubes, yung mga nabibili natin. Tapos, nilagyan lang din natin to ng red bell pepper. Pagkatas ilagay yung red bell pepper, sundan lang natin ito ng green bell pepper. Tapos, hiwain nyo lang ng ganyang kaliliit. So, tag 1 piraso lang yung nilagay ko. Pagkatapos po natin ilagay yung red and green bell pepper, ilagay lang din natin yung natira kong carrots dito. Diba? Sobrang kulay ng ating recipe. So, ito po, ano lang siya, diba? 1 piraso ng carrot. Yung kalahati nun, yan, inilagay ko na siya dyan. Sobrang liliit na ng pagkakahiwa ko. Tapos, hinalo ko lang din to ng hinalo para hindi naman ma-overcook din yung mga inilagay nating ingredients dyan, kagaya ng hipon, pati ng ating mga gulay. After natin tong ma-mix, tinikman ko na siya, tapos okay na yung lasa, pero nilagyan ko lang siya ng spring onions on top, and then, pinakulo ko lang po ito hanggang sa ma-achieve ko yung ganitong consistency ng ating white sauce. So, kapag nakuha nyo na yung ganyang consistency, pwede na po natin itong i-enjoy. At ayan na mga kakasina, kapag naluto na po yung ating ulam recipe, i-transfer lang natin to dito sa ating lagayan. Tapos, ayan na, tapos na ang ating shrimp in creamy white sauce. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung isa ka din sa shrimp lover, say hi, Angel, sa ating comment box section. Yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video.